Catherine's POV. First day ko ngayon sa NGC at super nakakakaba. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. Bakit kaya ako? Bakit ganon? Basta ang importante may trabaho na ako. Ano kaya itsura ng mga dating ang sekretary? Siguro mayayaman. Basta, gagawin ko na lang to para sa akin at para sa nasira kong kotse niya. Iha, may naghihintay sa'yo sa labas. Sundo mo raw? Sundo ko? Naku, wala naman po akong ina-expect na sundo ko, tita eh. Pero sige po, lalabas naman na po ako. Sundo? Sino naman kaya yun? Baka si Gianna siguro. Ma'am Catherine, right? From now on, ako na po magiging driver ninyo. Ano raw? Teka nga, naguguluhan talaga ako eh. Una, hinar niya ako bigla. Tapos dun pa ako sa floor niya. Tapos ngayon may driver ako? Anong trip ng Mr. Navarro na yun? Kuya, hindi ko naman po kailangan ng sundo eh. Anong tingin niya sa akin? Walang pamasahe? Pero ma'am, mapapagalitan po ako ni sir. Mawawalan po ako ng work. Pag-guilty pa to si kuya. Pero in fairness, ang bata ng driver na to mas matanda pa ata ako. Di na ako nagreklamo at sumakay na ako sa kotse. Daig ko pang boss, may tagahatid sundo. NGC ma'am, dito niyo na po ako lagi intayin. Sabihin ko na lang po ni Mr. Navarro kung di kayo magpapasundo. Okay. May magagawa pa ba ako? Pagpasok ko as usual, nakatingin sa akin lahat. Napakaganda talaga dito. Halos lahat parang puro salamin tapos kumikinang-kinang. Hanggang ngayon hindi pa rin nagsisinkin sa akin na dito na ako magtatrabaho. Pinapangarap ng iba tapos biglaan. Hindi kaya naka-drugs talaga si Mr. Navarro nung time na yon? Para kasing ang lakas ng amats eh. Pag pinagmasdan mong mabuti, makikita mo na black, gray, and white ang kulay ng building. Tapos yung designs kulay ginto. Ito ata ang pinakamagandang company na napasukan ko. Siguro ang sarap ng buhay niya. Ang isipin lang niya kung palagi, nasan niya gagastusin ang pera niya. Excuse me, miss? Are you an employee here? Tanong nitong isang babae na sobrang puti, sobrang pula ng labi. Alam mo, te, mas bagay sa'yo kung light lang kulay ng labi mo. Just saying. Yes. Newly hired lang po ako dito at pinapa-familiarize ko lang po yung sarili ko. Anong floor ka ba at pakalat-kalat ka dito? Just go to your work. Alam mo, pag nalaman ni Mr. Navarro yung ganyan, malamang si Santi ka na kaagad. Sabay irap pa niya saka umalis. Wala naman akong ginagawa Alam kong mga eleganteng empleyado dito dahil pili lang talaga ang nakakapasok dito pero bakit ganon? Hay nako. Alam mo girl, kapag nalaman ni Mr. Navarro yung attitude mo na yan, malamang si Santi ka rin kaagad. Speaking of Mr. Navarro, OMG, late na ako ng 2 minutes. Lagot na. Mukhang di ata ako makakaisang araw man lamang Dali-dali na akong pumasok sa elevator. Pag-akit ko sa floor niya, agad bumalis ang kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Diyos ko Lord, wag sana ma-fire. Good morning, Mr. Navarro. Sorry I'm late kasi po, I hate excuses. Putol niya pa. Patay, this is it na. Mag-ready ka ng masasante, Catherine? Tiningnan niya ako from head to toe. Suot ko ngayon yung fitted kong black dress na ginagamit ko rin sa pag-apply ng trabaho. Get that folder. Seryoso ba lagi itong si sir? Parang pinagpapawisan ako lagi ng malalamig dito kung itong makakasama ko. Sir, excuse me lang po kasi hindi ko pa po nai-introduce yung sarili ko sa inyo ng formal. Kasi naman bigla-bigla mo kong hinahire nang wala man lang katanong-tanong. No need. Miss Catherine Rose Rivera, I already checked your background. Pasado naman kaya? Malamang hindi. Tinanong ko pa talaga. Syempre, no choice lang siya. Para naman mabayaran ko kahit paunti-unti yung nasira ko. Magkano ba yung salamin sa kotse niya? Okay. Here is your folder, sir. Go to the 45th floor and give this to Manolo. Told him that he needs to finish this account within 2 weeks or else I am going to fire him. Agad-agad, sir? Pero shut up and leave. Okay, fine. Grabe. Ganito pala ka-stricto tong mokong na to Naku, kung di ko lang nasira yung harap ng kotse niya, hindi talaga ako magtatrabaho dito. Biruin mo yon si Santi raw kaagad? Pagdating ko sa 45th floor, dumiretso na agad ako sa office ni Mr. Manolo at hindi ko na inintindi yung mga nakatingin sa akin. Ano bang problema sa mukha ko? May muta ba? May kulangot ba? Bawal bang pangit dito? Good morning, Mr. Manalo. Pinabibigay po ni Mr. Navarro. Your deadline daw po is within 2 weeks. Kung hindi nyo raw po matatapos, mawawalan na daw po kayo ng trabaho.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nakangiti kasi siya kanina noong pagpasok ko. What? 2 weeks? Nababaliw na ba talaga siya? I already told him, hindi kakayanin to ng 2 linggo. Kahit pa mag-overtime ang mga empleyado ko dito, hindi talaga kaya. Pero yun po ang sabi ni Sir eh. Sinabi ko lang po sa inyo, relax lang po kayo. Relax? How can I relax kung pinapressure niya ako masyado? Sabihin mo sa kanya, sige, if I cannot do this within 2 weeks, then fine. I will leave this job. Okay, sir. Napabuntong hininga ko. Paglabas ko ng office ni Sir Manalo, masyadong mainitin ang ulo pero sa bagay, kung ako man din yon, babalik na sana ako kaso bigla akong tinawag ng isang babaeng halos lumuwa na yung dibdib. Sobra naman yata yung pagkakaipit niya. Nakakahinga pa kaya yun? Excuse me, miss. Are you the new secretary of Mr. Navarro? By the way, I'm Daisy. Yes po. Biglang tumaas ang kilay niya. Tapos nakapamewang pa siya habang nakatingin sa akin. Then, saan ka gagraduate? Balita ko doon ka raw sa mismong floor niya. Paano nangyari yon? Matagal na akong dapat na nandun sa pwestong yon. Tapos malalaman kong may bago na kaagad. Ma'am, I have no time for that chit-chat. I'll go ahead. Di ko na hinintay pang sumagot yung Daisy. Baka kung saan pa mapunta ang usapan namin. Panigurado malalait lang naman ako. Tatagal kaya ako sa trabaho kong to? Sana. Catherine. Yes, sir? What is my schedule for Saturday? Check ko lang po, sir. 9 a.m. meeting with the board, then 2 p.m. po, meeting with Mr. Santos, and 4 p.m. po is meeting with foreign investors. That's all, sir? Okay then. Come with me Saturday night. Okay, sir. Noted. Po? Saturday night? Bakit po? Kasama pa ba yung ganong oras sa trabaho ko? Ano ba ako? 24/7 na secretary? No more questions, and besides, malaki pang atraso mo sa akin. So whether you like it or not, you will come with me. Ano na naman kaya to? Kasi ba naman, bakit ba may bato dun sa dinaan ko? Naihagis ko patuloy. Di sana wala ako dito ngayon. Hindi sana ako nagtatrabaho sa mapang-aping kumpanya na ito. Nang sumunod ng mga araw, ganun na naman ang bungad sa akin ng mga tao dito. Sasanayin ko na lang yung sarili ko kaysa naman magsumbong ako kay Mr. Navarro, diba? Ano ko, bata. As if naman may pakialam siya. Baka magalit lang siyang lalo sa akin. Araw-araw ang seryoso na mukha niya. Minsan parang high blood din na siya sa taas ng dugo niya. Hindi naman literally, bakit ba kasi ganitong ugali niya? Tulad siya ng mga nababasa ko sa Wattpad, avid reader kasi ako dun eh. I want coffee. Yan lagi ang bungad sa akin ni Sir tuwing papasok ako sa opisina niya. Siguro nakakadalawa o 3 kape siya sa isang araw. Hindi kaya maging nervyoso naman siya niyan? Hey, I said I want coffee. Eto na nga, magtitimpla na. Pinaglihi yata to sa sama ng loob eh. Kaya naman siguro hiling ng mommy niya nang pinagbubuntis siya, mga kontrabida. Magre-research nga ako tungkol sa kanya mamaya pag uwi ko. Ma'am Catherine, may dadaanan ka pa po bang iba? Tanong ni Andrew, yung driver na pinakuha ng boss ko. Wala na, ihatid mo na ako pa uwi. Pagkasabi ko sa bahay, bagsak agad ang katawan ko. Tsaka na ako magre-research, magpapahinga na lang muna ako. Saturday, busy ako sa pag-check ng ibang papeles si Sir nang bigla siyang lumabas. Catherine, don't forget our deal tonight. You will come with me. Paulit-ulit naman to si Sir eh. Noong nakarang araw pa niya pinapaalala sa akin. Paano ko makakalimutan yon, diba? Mukhang importante talaga yon. Opo, Sir. Hindi ko po nakakalimutan. Ipaalala niyo ba naman lagi? Bigla siyang natigil at humarap sa akin. Saying something? Wala po, Sir. Napalakas yata yung boses ko. Narinig kong may kausap siya sa phone. Tapos tatawa-tawa pa siya. Sino kaya yon? Mas gwapo siya kapag nakatawa. Bakit pa kasi ganito kakasungit? Aalamin ko yan. Let's go. Sir, saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ko. Wala man lang kasi akong kaalam-alam sa kung saan ako dadalhin nitong lalaking to. Bar. Bar? As in sa club? Bakit naman pati doon kasama pa niya ako? Sir naman, bakit po hanggang sa pagpaparty ninyo kasama niyo ako? Sinamaan niya ako ng tingin kaya napatras ako ng bahagya. You're my secretary, remember? And you even told me that you will do everything, so prove it.
At sa huli wala na nga akong nagawa. Tiis lang, Catherine. Gaga ka eh. Pagdating namin dito sa bar, agad kaming pinagtinginan. Siguro dahil kilala dito si Mr. Navarro, kaya ganon. Tapos kaya nakatingin sa akin na iniisip nila kung sino naman kaya tong tangay ni Mr. Navarro. Diyos ko, nakakahiya. Hey dude, I thought hindi ka pupunta eh. Bati sa kanya ng testoy na lalaki. Kaibigan niya siguro to. Mukhang mayaman din at mukhang playboy. I will not be a KJ just for tonight. Where is Brooks and Joseph? Nandyan lang yun sa paligid. Nangahunting ng mga chicks. Oh, speaking of, sino tong chick na kasama mo? Hi miss, I'm Harris. Napadpad bigla ang tingin niya sa akin. She's my secretary and she's not available. Anong she's not available? Single nga ako eh. Pero kahit single ako, hindi naman nga ako available. NBSB yata to. Tinaas naman ng lalaki yung dalawa niyang kamay na para bang sumusuko. Chill bro, I'm just asking. But you are really gorgeous miss. Just tell me when you're available na. Sabay kindat pa niya at saka siya umalis. Sabi na eh, amoy palang babaero na. Don't mind him. Ayoko naman talaga na pumunta dito. Pinagbibigyan ko lang sila. Come on, let's drink. Nakaupo na kami at umorder siya ng ilang shot ng vodka. Hindi to simpleng vodka base sa tingin ko. Umiinom naman ako ng alak pero hindi naman yung walwalera talaga. Hello? Wala na nga akong pera, mag-aaksaya pa ba ako sa alak? Pero pag libre, edi go lang. Sir, wala namang masama kung mag-e-enjoy ka rin minsan. Di naman kasi dapat puro seryoso lang eh. Have fun. Di pa nga sila, sabi, you only live once, kaya dapat ine-enjoy mo yun. Pweh, ang pait naman ito. Pagtingin ko sa kanya, nakatitig lamang siya sa akin. Agad ako napaiwas ang tingin kasi naman baka mamaya may nalaglag na palang kulangot sa ilong ko kaya nakatingin siya. Maybe you're right, but I think I already forgot how to be happy dahil sa mga pinagdaanan ko. Maingay sa paligid pero rinig na rinig ko yung kalungkutan sa boses niya. Ngayon lang niya ako kinausap ng ganito. Komportable ba siya sa akin? Alam mo sir, lahat ng tao may problema. Lahat ng tao may pinagdaraanan. Nasa tao na lang yon kung paano nila dadalhin. Kung alam mo lang din sir yung mga pinagdaanan ko pero tinatawanan ko na lang. Halos 1 AM na, nandito pa rin kami sa bar. Nakilala ko yung dalawang kaibigan niya, bukod doon kay sir. Ayaw nga lang nang tawagin ko silang sir eh, ang oldie raw masyado. Sir, mauna na po ako, paalam ko sa kanya. Atid na kita, it's too late and it's not safe to be alone. Bakit parang ambait naman yata ngayon nitong lalaking to? Ihahatid pa po pauwi. Kakaiba? Baka lasing na siguro. Naku sir, hindi na po. Nakakaya at saka nandyan po si Kuya Andrew. Diba, binigyan niyo po ako ng driver? Okay, sige po sir. Bye-bye po. With matching kaway pa yan. Pero may bigla na lang siyang sinabi. Just call me Logan. Napatingin ako sa sinabi niya, pero pagtalikod ko ay napatalikod na rin siya. Logan? Nakatingin ako sa sinabi niya. Bakit naman? Ayaw niyang magpatawag ng boss. Boss ko talaga siya. Pakiramdam ko talaga may something sa utak niyang si sir. Daig pa ang bipolar eh. Gusto naman niya ngayon tawagin ko siyang Logan. Manong, sa Lady Shrine Memorial Park po tayo. May bibisitahin po muna ako bago umuwi. Miss na miss ko na sila eh. Pagdating ko sa puntod nila, ewan ko ba kung bakit may kusang tumulo na yung mga luha ko. Sorry po, daddy at mommy. Sinabi ko sa inyo nung huling dalaw ko hindi na ako iiyak, pero hindi ko pa rin maiwasan. Siguro ako din puno pa ng lungkot yung loob ko. You are the one who is responsible to this issue, Noemi. Alam mo ba kung magkano nalugi sa company ko in just 3 months because of your stupid idea? 3.5 billion, Miss Aquino. How can you fix that? You told me that you and your team will take care of this, but what just happened? You are such a big disappointment. I am really sorry, Sir Navarro. I thought that would be a greater idea because the board approved it. Please, sir, give me one last chance. Rinig na rinig ko yung usapan ni Mr. Navarro at nung isa yatang board member. Nandito lang ako sa kabilang salamin tapos malakas pa ang pandinig ko. Pero syempre hindi ko pinahahalata na nakikinig ako. You're fired. Ang perfectionist talaga niya. Paano kaya magbabagong ugaling niya? You cannot fire me, Mr. Navarro, because I have shares in this company. Then I will buy your shares.
Just leave my office or else I will call the security. I like you, Sir Logan. Please give me another chance, please. I'm begging you, or just be my girlfriend and you'll be the happiest man alive. Di ko maiwasang hindi mapatingin sa pwesto nila. Aba, nakakaloka naman si ate girl. Siya pa talagang naghahabol sa lalaki. Uso ba yun? I am sorry, but you're not my type of woman, and I would rather be single. Don't you ever waste my time again. Catherine. Agad naman akong napatayo at lumapit. Yes po, sir. Cancel my meeting at 6 p.m. and please, tell this woman to leave my office right now. Sabay alis niya. Sumugod naman kaagad yung babae. Hay nako, bahala kayo. Ang sakit na ng tiyan ko. Last na pala. Kaya siguro namaba si Mr. Navarro at kaya rin siguro naramdaman kong may something sa tiyan ko. Andito na ako ngayon sa kantin. Kantin nga ba to o restaurant? Ang sosyal eh. Pagka-order ko ng pagkain, naghanap kagad ako ng maupuan ko dahil isa-serve na lang daw sa akin. O diba, ang sosyal? Kath. Paglingon ko, nakita ko sina Iris at Daniel. Sakto, lunch na rin nila. Uy, kayo pala. Buti nilang nakita ko tong dalawa, may kasabay na ako. Ano, nagsisimula ka na ba? Tanong ni Iris. Oo, nung nakaraan pa, mga 2 weeks na siguro. Kamusta naman ang feeling ng kasama si Sir Navarro? Nakakainggit ka. Niyugid pa niya yung braso ko. Kung alam nyo lang, mas gusto ko pang sa ibang floor, kesa naman araw-araw kong nabubuntuhan ng high blood ng sungit na yun. Okay naman. Medyo nailang lang ako kasi pinagtitinginan ako lagi ng ibang mga empleyado. Syempre naman, Kat, pagtitinginan ka talaga. Hindi nga lang pagtitinginan eh. Pag-uusapan pa nga kasi nakakapanibago. Pero huwag mo silang pansinin. Just do your job well. Ani Daniel. Ang sarap ng pagkain. Habang kumakain kami, bigla na lamang nanlaki yung mata nilang dalawa. Ano na naman kayang nakita nitong dalawang to? May narinig pa ako nagbubulungan at yung iba napatigil sa pagkain pero syempre ako tuloy lang. Gutom eh. Good afternoon, Mr. Navarro. Good afternoon, Sir Logan. Nandito si Mr. Navarro? Anong ginagawa niya rito? Nakita kong napatingin si Iris sa akin na para bang may sinasabi. Biglang tumayo yung dalawa. Get back to my office. Now. Okay, sir. Nginitian ko na lang yung dalawa. At ang itsura nila, ayun. Naiiwang nga. As in, literal. Hindi ko natuloy na ubos pa yung pagkain ko. Tahimik lang siya habang naglalakad kami papalabas ng kantin. Lahat ng tao nakatingin sa amin at ang sama ng tingin sa akin. Why did you left without my permission? Sabi niya, habang nasa loob kami ng elevator. Nagugutom na po kasi ako eh. Hindi po ako nakapagbaon ngayon. Pagpasok ko ng opisina niya, nakita ko na ang daming pagkain. May bisita siya? Mukhang marami kang bisita, Mr. Navarro ah. What did I told you last time? Diba there are no other people? Just call me Logan? Bakit naman? Di naman siya magmumukhang matanda kapag tinatawag ni Mr. Navarro eh. Ang hirap naman po kasi ata nun. Kasi po, boss ko po kayo eh. That's why, you should always do what I want you to do. Madiin niyang sabi. Okay po. Logan? By the way, I don't have any visitors. This is for us. Ano daw? For us? Di para sa amin. Naluloka na talaga ako. Buwaba siya para bumili ulit ng pagkain namin? Sir? Logan pala. Huwag mo sanang mamasamain pero nakadrugs ka ba? Ang lakas ng amats mo eh. Biglang kumunot yung kilay niya at halos matusok na ako dahil sa tingin niya. What the shit did you say? Hala, ano nga ba yung nasabi ko? Wala po. Sabi ko, salamat. Pero bakit po? Nothing. It's just that I'm tired of eating alone. I know you're still hungry, so eat. Kakain ba ako? Nakakaya. Baka kasi makita pa niya ang pagiging PG ko eh. I said eat. Madiin niyang sabi. Ano pa nga bang magagawa ko, diba? Opo. Kakain na nga po. Mukhang ang sasarap nito ah. Kalma lang mga bulati ko sa tiyan. Papakainin kayo ni mommy niyo ng masasarap. Logan, pwede bang magkamay? Mas gusto ko kasing nakakamay eh. Mas na-enjoy ko. What? Why would you use your hands? Ano ka ba, sir? Logan pala. Mas masarap kumain kapag nakakamay. Try mo kaya, dali. Are you out of your mind? No way.
Sige na, Logan. Tayong dalawa lang naman nandito eh. Fine. Aba, himala. Napilit ko siya. Kain na na.